Diyos! Praise the Lord! Sa buhay na Diyos! Praise the Lord! Praise the Lord! We welcome you in this place, oh God! Hallelujah! Alam niyo ba, dun sa mga natapos na ng Bible study ng 12 lesson, ano yung isa sa makikita sa heaven? Mga taong nagpupuri umaga at gabi sa ating Panginoon. Kaya dapat dito palang pinapractice mo yung sarili mo na hindi ka napapagod. Come on, church! This is Sunday celebration. Dapat masaya ka. Come on! Lahat ng may kamay! Pumalakpak sa Panginoon Diyos. You are free to shout hallelujah to Jesus. Praise you, Jesus. Hey! There is the very main reason. Here I am,
Thank you, Jesus. Just a moment there. He set us free. Set me free. Let's sing it out and we give God. We give you glory, glory. Come on, sing it out. We give you glory, glory. Give God a glory. We give you glory, glory. Jesus. Come on, give God a glory. Everybody lift your hands. We give you glory. Hallelujah. We give you glory, glory. Oh, Jesus. We give you glory, glory. Jesus. Sing, oh, how beautiful. Oh, how beautiful Are you, Lord? are you, Lord? 'Cause it's your word. It's your love. It's your Oh, love. how glorious. Oh, how glorious Are you, Lord? are you, Lord? It's your power. It's your power. It was the cross. It was the cross. Sing that saved me. That saved me And rescued me. and rescued me. Just a moment there. He set us free. Free. And let's sing it out. We give you glory. Hallelujah. Give God a glory. Give you glory, glory. Yeah. Give you glory, glory. Jesus. Jesus. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. And with a crown of thorns, With the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my do you remember that, kapatid? And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my With a crown of thorns. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my Sing that king saved me. forever. That saved me. Thank you, Jesus. And rescued me. Just a moment there, you set me free. Sing that saved me, that saved me. And rescued me. And rescued me. Just a moment there. Sing that saved me, that saved me. Hallelujah. That saved me. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. We give you glory, glory. Give God a glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus. Give God a glory. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory. I give you glory, glory. Jesus. Come on, give God a glory, kapatid. We give you glory, glory. Yes, Lord. We All give you glory, glory, all glory is upon you, Jesus. We give you Hallelujah, glory, hallelujah. Jesus. Give God a glory. We give you glory, glory. Yes, Lord. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus. Jesus. Sing Jesus, Jesus. 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 We give you all the glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise to Jesus. Alam mo, hinihintay lang ni Lord yung oo mo. Kanina, di ba sa devotion, Pastora Claire speaks about saying yes, being obedient. Sabi din sa Biblia, the harvest is so great, but the laborers are few. And inaanyayahan ka namin
na maging available ka, na maging kapartner ka namin sa gawain ng ating Panginoon. Kasi maraming nangangailangan sa Kanya. Kailangan ka ng magulang mo, kailangan ka ng mga kapatid mo, kailangan ka ng mga kaklase mo, ng mga guru mo, kailangan tayo ng mga katrabaho, ng mga boss natin. At ang tanging hinihintay lamang ng Lord sa'yo ay maging available ka. At sabihin mo, Lord, naririnig ko yung pagtawag mo at handa akong sagutin ng oo ang paanyaya mo. Kaya maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata sa oras na to? Na Lord, kahit hindi ako magaling, kahit hindi ako matalino, pero meron akong pusong handang sumunod sa'yo. Nawa ayun yung tingnan mo. Lord, kagaya ni Stephen, he started with being a servant. But he was willing to die for you, just to spread your goodness, spread the gospel, share your word with other people. Kaya Lord God, marami mang pinagdaanan sa buhay. Isa mang maruming basahan sa paningin ng iba. Wala mang kwenta sa paningin ng iba. Pero Lord, sa paningin mo, we are qualified. We are more than conquerors. You have called us for a purpose, and that is to go and make disciples of all nations para makilala ka nila, para maramdaman nila yung pag-ibig mo, para magkaroon sila ng pag-asa, para matagpuan nila yung tunay na kasiyahan, tunay na pagmamahal. Kaya dalangin ko po na maging available po yung bawat isa po sa amin, na paunlakan namin ang inyong paanyaya, na maging kapartner mo for the worldwide revival. Lord, here we are. Naririnig namin ang pagtawag mo. Here we are. We are available. Take it all, O God. Take it all, Jesus. Speak to us right now. Open up our minds. Open up our hearts. Sa mga bagong bisitang kasama namin dito, turn their lives upside down. Kung handa silang makilala ka, magpakilala ka, Panginoon. If they are willing na papasukin ka sa kanilang buhay, amaze them, O God. Amaze them. Leave us astounded. Lord God, we declare healing sa lahat ng may karamdaman. In Jesus' name, we declare deliverance sa lahat ng gapos. We declare out of pouring your blessing sa umagang ito. Kikilos ang banal na Espiritu sa amin. Maraming salamat. To you all the glory, honor, praises. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Narrow as the road may seem, follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every piece. You sing narrow as the road. Narrow as the road may seem, follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every piece.
just wanna see you move. Whoa, I hear you call. I am available. I say, yes, Lord. I am. I hear you call. Oh, Jesus. I hear you call. For I am available. I say, yes, Lord. I am. Here I am. Here I am. You say, come on. Here I am. Here I am. You can have it all. You can. You say, here I am. Here I am. You can have it all. Come on, church, sabihin mo, narito ka, Panginoon. Here I am. Here I am. Jesus. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. For the one who gave me life, nothing is a sacrifice. Oh, use me how you want to, God. Have your throne within my heart. Dinig ko, ako ay naririto. Hangad ng puso, ako ay gamit. Dinig mo, ako'y naririto, Panginoon. Ako ay naririto. Hangad ng puso, ako ay gamit. Ang puso at buhay ko. Ang puso at buhay ko ibibigay sa'yo. Lahat sa'yo. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko alay sa'yo. Lahat sa'yo. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay. In good times and bad times. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa'yo. Lahat sa'yo. Come on, church, just say ang puso. Puso, God, Diyos niya, God. With all my might, with all my strength, with all my heart. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay. Alay sa'yo. Alay sa iyo. Lahat. Come on. Ang puso at buhay ko'y ibig. Come on, you sing it, church. Na nanggagaling sa puso mo. Sabihin mo yan, huwag mo lang kantahin. Na nanggagaling sa puso mo. Come on, church. Buhay ko. Halay sa'yo. Halay sa iyo.
Come on, church, you raise your voice. Ave, I hear you call. Naungusap yung Diyos sa'yo ngayon. Come on. Hear you call. Come on, church. You raise your voice. Come on, church. Sabihin mo yan. I am available. I say, yes, Lord. Naririnig mo ba yung pangungusap sa'yo ng Diyos? God is calling you right now. God wants to use you. Kahit gaano kahina ang tingin mo sa sarili mo, kahit gaano ka walang kwenta ang tingin ng ibang tao sa'yo, God wants to use you. God wants to use you for your family, for your classmates, for your neighbor, for your community. Come on, erase mo yung tinig mo. Come on. I hear. Come on, church. You call. Sing it. I am available. I say, yes, Lord. I am. Awitin natin sa Tagalog para mas maintindihan ninyo. Tinig mo, tinig ko. Tinig mo, tinig ko. Ako ay naririto. Hangad ng puso ko. Puso. Ako ay namin. Come on, you sing it from the bottom of your heart. Tinig mo. Naririnig mo ba yung pangungusap ng Diyos? God is speaking to you right now. God is calling your name. God is calling you by your name, not by your sin. God is calling you. Hangad ng puso. Ako ay, come on, you sing it, church. Tinig mo, tinig ko. Come on, church. Tinig mo, tinig ko. Ako ay, Lord God, gusto kong manumbalik sa'yo. Gusto kong maramdaman ulit yung paggamit mo. Lord, gusto ko ulit magamit mo. Gusto ko ulit magamit mo, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. You can use anything, Lord. You can use me. You can use me, oh God. I'm here, I'm here, I'm here, oh God. Ako ay nari. Anong hangad ng puso mo ngayon? Hangad ng puso. For the last time, sing. Gamitin mo. Tinig ko'y, tinig ko. Ako ay naririto. Hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Palakpak sa hari ng mga hari. Palakpak sa Diyos ng mga Diyos. Palakpak sa Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo manalangin, dakilang Diyos sa buhay.
Napakahalaga itong mensaheng ito. Basbasa mo ang tenga, mga puso ng bawat isa upang sa ganon masulatan mo mga bagay patungkol sa iyo through your Holy Spirit. Dalayan ko magkaroon po ng prickings of the heart. Maraming makonvict. Maraming makarelate. Maraming maka-apply ng message sa kanilang buhay. God, alam ko ay instrumento mo lang ako at gusto mo lang manggising ng mga panampalataya na napakalamig, panampalataya na hindi nag-grow. Gusto mo magkaroon ng awakening sa mga churches mo. Dahil Lord, ikaw mismo nakakalam kung anong araw pinili mo para ikaw ibabalik. God, speak to us, to your servant, and I pray magkaroon ng humbleness in spirit, spiritual acceptance, heart na teachable, moldable, and ready to commit ang kalambuhay sa iyo. Lord, salamat. Itong aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Reading from 1 Samuel 13, verses 13 hanggang 14 ng Amplified Bible version. Samuel said to Saul, "You have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you. For if you had obeyed, the Lord would have established your kingdom over Israel forever." Verse 14, "But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man," referring to David, "after his own heart. And the Lord has appointed him as leader and ruler over his people, because you have not kept," meaning obeyed, "what the Lord commanded you." Kung po yung mga ngaral ng mensahe na ang pamagat ay, "The waiting is over." Tanong mo yung katabi mo kung ikaw na ba yan. Sabihin mo nga, ikaw na ba yan? And pwede na po kayo mo po. Matapos kong ngitian ng matamis ang ngiti yung katabi mo. Last Sunday ay naipangaral natin about kung paano mag-touch ng heart si Lord. And ang character na pinag-aralan natin last Sunday is about si Saul, ang unang naging hari ng Israel. So sino ba tong si Saul? Again, tall and handsome. Yan po ang pag-introduce ng Biblia kay Saul. So nothing much. Actually nga, maliban sa pagiging tall and handsome, yun lang palagay ko ang positive attribute kay Saul. Other than that, puros negative na. Siya isang farmer, impulsive, insecure, unhappy. And he struggled with obedience. So, ewan ko sa inyo, siya pa rin kaya ang taong pipiliin nyo? Siya na kaya? At masasabi mo, "Oy, salamat, the waiting is over." Na kung ikaw yung tao, nakadepende lamang sa panglabas na anyo, lalo sa mga panahon natin ngayon, gusto mong i-display na ka-holding hands mo ay gwapo, matangkad, macho, o dili kaya maganda, sexy. Maraming mga tao tumigil na sa ganon. Basta maganda, basta gwapo.
Mabait ba siya? Hindi, gwapo. Matulungin ba siya? Maganda. Hindi mo masagot-sagot. Kasi nga, maliban sa pagiging gwapo, maganda, wala na siya mapagmamalaki. And marami mga kabataan nahuhulog sa ganon. Kaya late na na-realize niya, Lord, akala ko the waiting is over. Akala ko siya na. Pala, hindi pala. Tamad pala, irresponsable, lasinggero, babaero, sugalero, lahat na sa kanya. Sa babae naman, walang alam sa gawaing bahay, ay matuto, ay mag-alaga ng bata, sa iba pinapaalaga. But despite na impulsive siya, insecure and unhappy and struggled with obedience, at ang isa lang pepeling pagmalaki ni Saul ay gwapo siya at maganda, still, yung heart ni Lord nag-touch sa kanya. Tandaan nyo, para maintindihan natin na lubos ang storyang ito, nag-desire ang bayan ng Israel magkaroon sa sariling hari. Bakit? Nainggit sila sa mga paligid na ba't sila may hari, kami walang hari? Si Lord, ang gusto niya, siya lang ang maging hari nila. And just try to imagine how offended was God na naghahanap sila ng iba. Pero, sa paging sovereign ni Lord, pinagbigyan niya. Sige na nga. Please, sundan niyo ako, ha? Pinagbigyan niya. Try niyo dali na sarili niyo sa time na yun. Then yung nalaman na may hari na siguro, grabe, yung excitement. Wow, may hari na rin kami, may hari na rin kami. Gwapo pa at maganda, at gwapo na at matangkad pa. Grabe siguro, pagmamalaki nila, hari namin, gwapo. Hari niyo, pangit. Hari namin, matangkad. Hari niyo, pandak. And siguro, nung nakita ng Diyos, masaya sila, masaya na rin siya. Ay, salamat. Bagamat masakit sa kalooban ko, mas gusto lang ibang hari kaysa sa akin, masaya sila. Masaya na rin ako. Marahil, no? Yun ang umaano sa isip ko ngayon. So sa Israel, marahil na sabi na, oh, the waiting is over. Karoon na rin kami ng hari. At sa kay Lord naman, ay salamat. Siya na yung tao. Siya na yung right person. But so sad. So sad. Despite puso na ni Lord, ang ginamit niya para i-touch his soul. Sinayang ni Saul yung pagkakataon. Have you been there, mga parents? Kala mo, anak mo, lalaki ng okay, masunurin kasi binigay mo lahat. Nag-sacrifice ka. Kahit may sakit ka, nagpupunta ka ng trabaho. Kahit masamang katawan mo, naglalaba ka, nanay ka, nagpa-plancha, namamaling ang luto. Tinitiis mo ang pain kasi naisip mo, pa sa anak ko to. Nang lumaki sila, you thought, maging matapat anak mo sa pamilya, maging matulungin. Yung pala, puro sakit lang sa puso. Nakaranas ba kayo ng kirot? Sino mo nakaranas ng kirot? Ibang, nanikip yung puso nyo. Kasi you felt na you were betrayed, you felt na you were put to shame,
Sino nakaranas nun? Mga kabataan, baka hindi pa masyado. Mga leaders, nakaranas ba yung kirot? Si Lord, lalo na. Kaya alam nyo, sa mga leaders dito, mga soul winners dito, maiintindihan nyo ako. As a pastor, mas madalas ang kirot namin. Of course, sa family, sa church, madalas. Sa mga wala pang nasa soul win dito, hindi nyo na masyado nauunawaan kami mga pastors, mga leaders. Kasi wala pa kayong naalagaan eh. Wala pa kayong nasa soul win. Unlike mga leaders dito, marami diyang kapatid. Hindi lang time binigay. Binigay nila yung puso nila. Yung pera na pwedeng pang-save para sa future, handa na igastos. Iba rito, nakikita sa picture before, nagbubupay pa sila. Pinapakain talaga. Pero wag na yon. Yung time na handa ka makinig sa problema nila. Yung time na binibigay mo at pinanood mo kung paano sila umiiyak, lumulo sa mga iba-ibang problema. Yung mga wala pang nasolve, hindi nyo naintindihan to. Kaya yung kirot ng pagiging leader, hindi nyo pa nararanasan. Ginawa mga leaders yan, ginawa ko, at higit sa ginawa ni Lord sa atin kasi He taught, tayo na yon. They taught, kayo na yon. Ay, ito na, ite-train ko na to. Magiging leader to. Then, suddenly, makita mo, yung love mo, yung concern mo, pinagpalit sa kung ano-ano. Na masakit. Sakit yun. Yung mga parents dito na binastos ang anak nyo, palagi ko, marami sa atin dito nakaranas kayo ganyan. Sino nakaranas sa mga parents? Feel nyo, binastos kayo. Kirot. Yung sinuway kayo, yung kirot. Just try to imagine kung anong kirot yung naranasan ni Lord. Nakala niya si Saul, yun na yun. Pala hindi. Yung kirot naranasan ng magulang mo. Kirot naranasan ng cell leader mo, pastor mo. Kala namin, kayo na yon. The waiting is over. Magiging faithful child ni Lord yan. Yung kirot naranasan ng mga co-leaders dito na linalagay ka sa ganung posisyon. Binibigyan ka ng opportunity na may pagmalaki mo kay Lord. Dahil akala nila, ikaw na yun, the waiting is over. Suddenly, ang lamig pala ng commitment. Sakit yun, kapatid. Sakit yun kung alam nyo lang. Yung mga hindi pa umaakit sa level namin, hindi nyo naintindihan yan. Sa mga hindi pa na-experience yung pag-aalaga, tulad ng pag-aalaga ng isang pastor, hindi nyo pa masyado nararanasan yan. Ikaw, Pastor Claire, naranasan mo ba yon? Pastor Luz, naranasan mo ba yon? Pastor Jomel. Yan mga pastors natin. Sakit, di ba? Kirot. So, God was so disappointed kay Saul. Sinayang ni Saul yung touch ni Lord, yung puso ni Lord sa kanya. Anong nangyari? Sinayang ni Saul yung opportunity. Ano nangyari? You know why? Bakit ganun kami mga leaders, mga pastor, and you know why ganun si Lord? Na even at the cross, sabi na, forgive them for they did not know what they're doing. Kasi umaasa si Lord, yung love niya sa atin, ang tutulak sa atin magbagong buhay.
Ganon din kami yung pastor. Baka sakali, ito'y magpag-grow ng faith nila at maging committed kung sakaling i-assign sa mga ganitong pong posisyon. Kayo din. Yung nakaranas ng mga jowa dyan, baka sakaling pakitaan ko lang pag-ibig itong taong to, baka magbago. Baka magsipag sa pag-aaral, ma-motivate, gumawa ng mabuti. Pero kita mo, wala rin pala. Hindi rin pala nagpabago ng buhay nila. Pero yung mga kirot na yun sa pag-ibig, small time pa lang yan, malit pa yan. So ito yung ginawa ni Saul. Grabe ang kirot. Binigay niya kay Lord. So those people, Israel, akala nila, the waiting is over. Yung pala, Lord, bakit nagkaganito? So how did Saul recklessly waste the deep touch of God's heart? Number one, he intruded into the priest's office. So Paul na yon. Sa 1 Samuel 39, so Saul said, bring me the burnt offering and the peace offerings. And he offered the burnt offering which he has forbidden. He was forbidden to do. So, hindi porket hari siya, pwede siya mag-offer ng offering. Ng burnt offering. Although in time na yan, he was pressured. As a leader, kumbaga pagkain na natin araw-araw, yan yung pressure. Hindi pwede mablanko ang isip mo sa pressure. Hindi pwede magwala ka. So yung time na yon, na-delay ang pagdating ni Samuel na siya dapat mag-o-offer ng offering. At na-overwhelm na sila ng Philistines yung kaaway. And the pressure was so much for Saul na pinakialaman niya yung bagay na hindi niya pwedeng gawin. Bawal yun. Minsan tayo, hindi natin alam kung saan mo ilalagay sarili mo. Hindi para sa'yo, wag mong pakialaman. Pagdating sa mga posisyon, kapatid, siguro kayo, sa work, diyan kayo nagkakang problema. Oy, trabaho kayo, ba't mo pinakikialaman? Ako dapat magdesisyon, ba't ikaw nagdesisyon? Yan nagkakaroon problema. Even sa churches, hindi ka pwede mag-decide ng ganon. Lalo ka may mga pastor, may maliwalang na signal, tas babaguhin mo. Ilan ng mga leadership pinaggalitan ko. Ang liwanag na instruction ng pastor, nagpasya pa kayo ng iba. Paul yun. Paul na Paul yan, mga dearest pastor narito. Paul na Paul yun. At yun, ang ginawa ni Saul. Yung desisyon ng para sa priest, pinakialaman niya. So he broke the heart of God. He broke yung trust ni Lord. Pangalawa, he was disobedient. Nangingialam na nga siya, disobedient pa siya. Sa 1 Samuel 15:22, tell me, Samuel said, does the Lord really want sacrifices? Offering? No, He doesn't want your sacrifice. He wants you to obey Him. Okay, tingnan natin background to. Utos ng Diyos to Samuel, patayin nyo lahat, pati mga hayop, wala kayong ititira. At alam nyo, dahil sa hindi sinunod ni Samuel yan. Look kung ano nangyari sa Israel ngayon. Kasalanan ni Saul yan eh. Dapat walang Pilistine ngayon, walang Gaza, walang problema eh. Ang problema kay Saul, hindi marunong tumanggap ng rebuke. Hindi marunong tumanggap ng correction. Tulad ng marami. Binigay na ni Lord ang kanyang life para sa atin. Ba't mahirap tayo tumanggap ng pangangaral? Dapat nga hindi Dapat madali tayong palalahanan. Nag-suffer na parents nyo para sa inyo. Bakit ang hirap nyo sumunod sa parents nyo?
Alam niyo, palusot ni Saul? Hindi. Kaya namin tinira ito. Kasi pang burnt offering. Dinamay pa ang gawain ng Pangdiyos. Dinamay pa ang church. And liwanag ng utos, wala kayong ititira. So disobedient. Now going back kapatid sa pagpili ng Diyos kay Saul, tandaan nyo, nagpapahiwatig na si Saul na disobedient siya. Ang pwede nga lang ipagmalaki ni Saul, gwapo siya at matangkad, yun lang, period. Pero pinili pa rin siya ng Diyos, sinayang niya, bakit? Bakit? Kapatid, mga anak, bakit niyo sinayang tiwala sa inyo? Bakit? Number 3, he justified himself. The army took them from the Amalekites sa 1 Samuel 15:15. Saul explained, they kept the best sheep and cattle, so they sacrificed them to the Lord, your God, but we destroyed everything else. So disobedient, ano bang justified? Madahilan, mapalusot, maalibay. Pang-apat, rebellious siya and stubborn. Ang sabi ng 1 Samuel 15:23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is adultery, and idolatry and teraphim. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Ayun na. Kumbaga, the last straw. Yung huling tali na yun na lang dugtong niya kay Lord, pinutol niya pa. Kapatid, ang sakit nun. And alam nyo, lahat tayo haharap sa Pangdiyos ang araw. Ang pinakamasarap, kapatid, na marinig natin, well done, my faithful servant. Kasi, based sa Bible, dalawa lang klase ng mga salita ang pwede natin marinig kay Lord pagdating judgment. Yung isa, well done, my faithful servant. Yung isa, ano yung isa? Hindi kita kilala. Tandaan nyo, mabigat yun. God is omniscient, God is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay, din sasabihin niya sa iyo, hindi kita kilala. Ang Biblia nagsabi, kahit ibon sa taas, pagka bumagsak niya, alam ni Lord. He knows every one of us sa pangalan. Din sasabihin niya sa iyo, hindi kita kilala. Mabigat yun. Kaya bago dumating nun, kapatid, mga kabataan nandito, lahat tayo, mag-ayos tayo ng relationship kay Lord. Kanina, nag-usap kami ng Brother Jess, tayo mga matatanda, na lahat nagawa na natin in the past, na-enjoy na natin, at nakita natin kung paano ito naka-epekto sa mga anak natin, mga kalokohan natin ng past. Ngayon, nasa kay Lord tayo, ayos natin buhay natin. Tama ba, Brother Jess? Minsan tayo mahirap tayo matuto Nag-enjoy na tayo sa maraming kalokohan noon at nakita natin how it affected the family. Inuulit pa rin natin. Ang hirap pagka ganon. Lalo pagka nakaramdam ka na ng pabor ni Lord, tas uulitin mo ulit. At ganon nangyari kay Saul. Ang dami niya ng violation. Tas parang okay lang. Naranasan niya na yung touch ng heart ni Lord, pero hindi nagpabago sa kanya. Anong sabi ng Bible? God has rejected him. Mabigat ba yung kasalanan ni Saul? Ang bigat, sabi niya, for rebellion. Pagka sinabing rebellion, ang ibig sabihin rebellion, hindi mo rin i-recognize ang authority. Parents mo niyan, cell leaders mo niyan, pastor mo niyan, pagka sumuway ka, hindi mo rin i-recognize ang authority. Kahapon may kausap akong leader, sabi ko, yung ginawa ninyo, rebellion yan sa akin. Ginik nyo gusto nyo.
Ang liwanag na, ito na, nagbibigay na akong signal. Ginit nyo pa rin gusto. That's rebellion, Pastor Claire. Ano, small time ba ang rebellion? Alam nyo ba yung witchcraft? Yung merong Barbie hawak? Barbie ba yun? Tapos sinusundot. Pag sinundot ka sa mata, magkakaroon ng problema sa mata. Pag sinundot ka sa tenga, magkakaroon ng problema sa tenga. Kung saan ka sinundot, doon ka magkakaroon ng problema. So, ganun pala kabigat ang kasalan ng rebellion. Yung hindi mo ino-honor magulang mo, hindi mo ino-honor pastor mo, binabalingwala mo ang sinasabi nila, pinangungunahan mo, ngengi ka, nangingialam ka. Ano sabi ng Bible? Mangkukulam ka. Sister Julian, wag mo ako tutulugan. Ito yan, kapatid. Ganun kabigat ang rebellion. Kahalintulad ka ng mangkukulam. Kaya hindi small thing yan. Kaya sabi ko nga kay Brother Jess, dapat tayo, tinuturuan natin lahat, kung mawawala ka man magpapaalam ka. Ikaw ba, kapatid? May anak ka, tapos biglang aalis, hindi mo lang nagpapaalam. Anong tawag doon? Binabaling-baling authority mo as a parent. Masaya ka ba nun? Okay lang sa'yo, tatawanan pa ba? Hey, yung anak ko, umalis na walang paalam. Rebellion. At ang Bible, hinalintulad ka sa mangkukulam. Ganon kabigat. And this small thing. At ang stubbornness, alam niyo yung stubbornness? Ano ibig sabihin stubbornness? Yung matigas ang ulo. Ay kalintulad yung pagsamba. Saan? Sa idols. Kaya, as a result, dahil nangingialam, hindi niya trabaho, hindi niya tungkulin, pinakaalaman ni Saul, disobedient siya, madahilan siya, mapalusot siya, imbes na mag-humble na, forgive me Lord, hindi siya ganon, and rebellious and stubborn siya. Ang sabi ng Bible, ang final judgment kay Saul, God has rejected you. And on the same day, matindi nangyari kay Saul, halos sabay-sabay sila namatay. Kunting oras ang pagkita, namatay siya, namatay dalawang anak niya, namatay biyanan niya, namatay yung manugang niya, yung Ark of Covenant, nakuha, dahil merong isang soul na dapat, hindi niya sinayang sayang. Sinayang niya ang touch ni Lord sa kanya. Nasira ang Israel. Let's go to David. Ano ang difference si David? Unang-una, unlike si Saul, handsome and tall, si David hindi. Dinescribe ng Bible si David na maitim, red skin, sunog araw. Ruddy, ang Bible nagsabi, ruddy siya. Tama ba pronounce ikaw, Rudy o Ruddy? So wala ka makikita masyadong kagapuhan kay David. But, unlike si Saul, na farmer shepherd siya, kaya nasalay siya mag-alaga. At sa pag-aalaga niya, may mga pagkakataon talagang handa niya dapat ipaglaban mga tupa niya. Siya'y brave. Siya'y skillful. So yun, ang Bible, ganun dinescribe si David. Unlike si Saul, wala lang, tall and handsome, period. Then kasunod nun, disobedient,
Hindi siya happy. Kaya hindi mo talaga pipiliin eh. Pero pinili siya ni Lord. Naging unang hari. Si David, masabi natin, pwede to. Pwede mo masabing, the waiting is over. And truly, the waiting was over. Ang laki ng pagkakaiba ni David kay Saul. Ang sabi ng Acts 13 verse 22, hindi mahabang message na to. Later, God removed Saul and let David rule in his place. God said about him, David, the son of Jesse, is the kind of the person who pleases me most. He does everything I want him to do. So, yun pala, ang definition kung ano yung amen of God's heart. Pagka sinabi po mo, amen of God's heart, ibig sabihin, you do everything that pleases God. Gets ninyo? Kaya minahal ng Diyos si David. Sa Tagalog, at nang siya ay alisin niya, patungkol kay Saul, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila. Na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalugdan ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. So yung ibig sabihin na, amen after God's heart, gagawin ang lahat ng kalooban ni Lord. So kung gusto mo maging paborito ng Diyos, gusto mo na ikaw, no? Kung sa title ng message natin, wala lang hahanapin ang Diyos sa iba, ikaw na yan. Dapat ready ka na gawin ang lahat ng gusto ng Diyos. Huwag ka masanay. Kung ikaw yung dating nasasanay, ginikit mo gusto mo, dapat pagka pinili ka na ni Lord, tigil mo na yung paggiit ng gusto mo. Otherwise, baka matatanggap mong, I have rejected you. So, bakit? Why was David after God's own heart? Number one, he was a man of repentance. Sa Psalms 51 verse 9, turn your eyes from my sin and cover my guilt. Create your thoughts in me and make me faithful again. Don't chase me away from you or take your Holy Spirit away from me. So, iba ang version to, contemporary English version. Pero may awit to, take not, paano may awit na yun? From your presence, O God, and take not your Holy Spirit from me. Straight ba si David? No, grabe ang sin ni David. Grabe. Yung may asawa, pinag-interesan niya, binuntis niya. At para mapagtakpan yung kasalanan niya, kapatid, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Mali na kasalanan ba yun? No. Pero ang kagandahan ni David, unlike si Saul, nagpapalusot pa, nagdadahilan pa, si David hindi. Nung kinumpront siya ng priest na si Nathan, I'm sorry. Tayo kaya ganon? Pagka kinumpront ka na sa pagkukulang mo sa pelos kasalanan, I'm sorry. O magdadahilan ka pa. Nakita niyo kapatid, despite ang bigat ng kasalanan ni David, hindi inalis ng Diyos ang trono kay David. Of course, there were some consequences. At lahat ng kapatid, ito sana isipin ninyo, mga magulang dito, hindi na nabuo ang family ni David. So bago mangyari yan, gising-gising tayo. Kawawa mga anak natin. Yun ang consequences. So si Lord, straight siya Iba si Lord. Iba si Lord mag-deal sa kasalanan. Kapon, meron akong take away. Di ba sabi ng Pang-Diyos kay Saul, kay Paul, but you will suffer.
Yun ang take away ko kapon. Hindi ko alam kung nabasa nyo. So, hindi ko alam kung consequences yan ng evil past niya o hindi. Pero ang importante, nabago siya ni Lord. Pero kawawa yung mga nadamay sa mga sin natin kawawa. Maring mapapatawad tayo kay Lord, pero kawawa. Tulad sa David, pinatawad siya ni Lord, hindi inalis ni Lord yung trono niya, pero wasak ang family. Tayo, gusto ba natin ganun kapatid? Maraming ang pera sa bulsa mo, sa bangko mo, pero wasak ang family. May nakakain ka nga, may trabaho, pero wasak ang family. Yan ba gusto natin? Nakakapunta sa iba-ibang lugar, pero walang love ang family mo kay Lord. Gusto ba natin yon? Walang na-build up na relationship kay Lord. So si David, he never tried to hide his sin. Maraming mga tao, ang daming maling ginawa, at ang first thing na gagawin nila, to justify yung mistakes nila. Imbes na mag-sorry. Number 2, bakit si David naging paborito ni Lord? The cause of God was in his heart. Kingdom builder si David. Kung sa panahon natin ngayon, kapatid, active sa ministry. Active ka sa ministry. Ang heart mo nasa church. The best binibigay mo sa church, hindi yung tira-tira. Hindi yung laspag. Even ikaw, kapatid, ihandog mo kay Lord na malinis ka. Ang sabi sa 1 Samuel 7:29, and David said, "What have I now done? Is there not a cause?" Now, gusto ko malaman niyo kung anong storya dito. Ba't sinabi ni David dito? Kasi di ba inutusan ni Jesse, yung tatay ni David, si David, punta mo mga kapatid mo. Kasi mga kapatid ni David, mga enlisted soldiers sila. At nandun si Goliath. Punta mo mga kapatid mo, bigyan mo ng pagkain, kamustahin mo naman sila. Si David, warrior talaga Although shepherd siya, talagang matapang siya. Kasi nasanay siyang ipaglaban matupa niya. Talagang nakapatay siya ng oso, nakapatay siya ng leon. Alang-alang sa mga alaga niya. Nung nagtatanong-tanong na siya, instead, i-boost yung confidence niya, mga kapatid, nagmamayabang ka lang yata Gusto mo lang yata magpasiklab. Ano sabi na Ben? Wala bang dahilan? Nasa panganib na ang bayan natin, wala bang dahilan? Hindi ba ito yung ang dahilan na dapat ipaglaban natin, bayan natin? So yun ang punto ni David. So ang heart ni David, ayon sa bayan nila. Number 3, he wanted to build a house to God. This, sa 2 Samuel 7 verse 2, the king summoned Nathan the prophet. Look, David said, I am living in a beautiful cedar palace, but the ark of God is out there in a tent. Actually, nag-desire si David na to build a temple for God. Hindi lang siya pinabayagan ng Panginoon Diyos. Kasi bloody ang hands niya, warrior siya. Pero, it did not stop si David na gumawa ng plano. Pati mga choir siya nagplano, mga musician. At nag-ipon siya ng marami mga gagamitin. Sabi ang love ni David sa gawain ng Panginoon. Kaya siya nagsabi, I'd rather spend a day than 1,000 days elsewhere. Excited si David. Kumbaga sa panahon natin ngayon, excited siya sa araw ng samba. Excited siya sa araw ng prayer meeting. Excited siya sa araw ng mga Bible study. Excited siya sa linggo. At maraming mga tao, bagaman sinasabi ng Christian sila, hindi sila excited. At si David, very excited. Kaya pala love siya ni Lord. Kahit nagkasala siya, pinatawad pa rin siya ni Lord. Kasi ang heart ni David ay nasa gawain ng Panginoon Diyos. And number 4, lastly,
He was faithful to God's word regardless of the cost. Marami tayong makukuha maganda sa character ni David. Ang sabi ng 2 Samuel 24, verse 24, Contemporary English Version, but David answered, no, I have to pay you what they worth. I can offer the Lord my God a sacrifice that cost me nothing. So David bought the threshing place and the oxen for 50 pieces of gold, 50 pieces of silver. Now, anong background story nito? Dahil sa kamalian ni David, ang daming namatay. May mga curses. At marami pa salang mamamatay sa bayan ng Israel. Maliban, if not for God, naawa siya. Eh yung angel, tumigil doon sa threshing floor ni Arauna. Sising-sisi si David. Siguro inis na inis si David sa kanyang sarili. Dahil sa kanya, nadamay ang bayan. Maraming namatay. Kaya nag-decide siya kung saan tumigil yung angel, magbibuild siya ng altar. At alam ni David, may cost. Ang sabi niya, I will not offer anything that cost me nothing. Pagiging parent, may cost yan. May sacrifice, may pagtitiis, maraming kirot. Yun ang cost. Sa paghanap buhay, may cost yan, may sacrifices yan. Gigising ka na maaga, kahit may sakit ka, magre-report ka. Kasi alam mo, yung sweldo mo pang pamilya, may cost. Sa pag-aaral, yung mga estudyante rito, kung gusto nyo maging magandang future nyo, may cost. Magsisipag ka mag-aral, magpupuyat ka. Hindi ka maglalakwatsa, hindi ka gagaya tulad ng iba, post-lakwatsa, post-cutting classes. So kung gusto nyo gumanda ang future nyo, may pagsusunog ng kilay, may pagtitis, may pagpipigil. Wala mo na jowa. Not until ma-graduate, not until magkaroon ng practice yung profession. Kasi yan ang makos. Ano pat kaya sa gawain ng Pang-Diyos? Panglangit ito. May pagpipigil, may pagtitiis. Ilan na leaders kinausap ko, kasama sa pagdidisiplin sa sarili ay ang pagpapasting. Pag hindi nyo ginawa yan, kawawa yung sinasoloy nyo. Makikita nyo yan, mawawala makikita. Kasi may spirit tayo makalaban sa bad community. Ang book of Ephesians sabi, mayroong powers, may principalities, may rulers of the darkness of this world, and spiritual wickedness in high places. 4 yan. Kaya kung hindi ka fasting full, mahina kang leader. May cause. May ang pagiging Kristiyano, may pagtalikod sa dating buhay. Ang sino mo na kay Kristo ay siya'y bagong nilalang. Ang dati ay nakaraan na. Dahil siya'y isang bagong tao na. Hindi naman pwede kay Lord ka. Naninigarilyo ka pa rin, umiinom ka pa rin. Ano mangyayari sa buhay mo? Sayang yung heart ni Lord na nagtatouch sa'yo. There's a cost. Doon lang binanggit ko sa inyo kanina, always, kung may ihandog ka kay Lord, the best parate. Alam nyo sa Saudi, yung pastor namin, buhay pa siya, si Pastor Jung Bagisa. 40 years ago na yun, ha? O kulang-kulang 40 years. Pero nakadikit na sa utak ko. Siguro sinulat ni Lord sa puso ko through His Holy Spirit. Sabi niya, kung magbibigay kayong offering, huwag niyong lukot. Di ba tayo, minsan kapatid, yung 20 pesos na nga, o magkano, parang ninulukot natin. Para bang sa palengke, magbabayad ka lang, bibili kang tinapa. Kay Lord yan eh. The best.
Yes, dapat. Sa Old Testament pa lang, hindi pa pwede mag-offer ng mga tupa na pilay, bulag. Perfect. Kaya pati sa pag-priest, hindi pa pwede pango ang ilong. Hindi ko alam ba't ako pinili ni Lord eh. Pangit ang ilong ko eh. Kaya kung titignan niyo pagpili ng priest, wapo, matangos ang ilong. Hindi pa pwede pilay. Hindi, siguro hindi pa pwede pandak. Hindi rin pa pwede maraming bilbil, mataba. Hindi, kapatid, wag tayo magtawa kayo, magpasalamat tayo kung pinili ka ni Lord eh. Si Saul, hindi niya nakita yung opportunity na yun eh. Dapat pagka pinili ka ni Lord, magbagong buhay ka na. Huwag mo sayangin opportunity na binigay sa yung Lord. Magsikap ka. Desire mo magkaroon ng ministry. Dapat kayo mga pamilya rito na merong kasama ka sa bahay na may ministry. Dapat ka tulungan mo siya maging successful. Hindi mo yun, hihilahin mo siya na nawawala sa church. Sayang. Sayang. So going back sa title message, the waiting is over. Kayo na kaya yan? Pakita mo sa katabi mo, ikaw na kaya yan na hinahanap ni Lord, hinihintay ni Lord. Ikaw na ba kaya yan? Tama ba yung pagpili sa'yo? Tama ba yung pagtalaga sa'yo? Hindi ba kami nagkamali sa'yo? Hindi ba nagkamali ang Diyos sa'yo? Is the waiting over? Ikaw ba yung taong grateful na hindi mo sasayangin ang mga pagkakataon na binibigay sa'yo? O tulad ka rin ng iba, ang committed? Mas na-attract ka sa world kaysa sa kingdom of God. Maraming ganyan eh. Mas malakas ang tawag ng world, Brother Julio, kaysa yung tawag ng kingdom of God. Hey, kasi ang tawag ng kingdom, stay connected, stay committed, be faithful. Ang tawag ng world, magpakasaya ka, magpayamang ka, mag-enjoy ka. Okay sana kung hindi binigay ni Lord ang buhay niya para sa atin eh. Okay sana kung hindi sila hirap. Okay sana kung wala mga latigong tumama sa kanya. At nagtalsikan mga dugo at mga laman. Ang kanyang katawan. Okay sana kung wala yun. Hindi, nagsuffer siya eh. Tapos babalingwalain lang natin. Sasayangin lang natin. Pagpapatuloy mo dati mong ugali. Hindi nagpapaturo, ay magpapigil, ay magpasaway. Hindi maging committed. Now you see me, now you don't. Kaya going to Saul, ang sabi ng Diyos sa kanya, I have rejected you. Yung bang gusto nyo marinig? Hindi ko kayo kilala. Or maging katulad tayo ni David, kakamali tayo habang tayo dito sa mundong ito. Pero hindi nasayang yung patak ng dugo ni Lord. Kasi katulad ni David, madali tayo humingi ng tawad. Madali tayo umamin. Madali tayo tumanggap ng correction. Hindi tayo nagre-rebelde, hindi tayo nagwawala pagka tinutuwid tayo. Nakikinig tayo at sumusunod. Now before I close, are you now that right person? Ikaw na ba kaya yan? Wala na bang ibang hahanapin si Lord? Ikaw na ba talaga yan? Is the waiting over? Or maghahanap pa kami ng iba? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. I hope ang maiksing message na to ay nagpakirot ng ating puso. Kasi kung walang dating, sayang. I hope tong message na to ay magkukos sa'yo na lumapit kay Lord. I have failed you many times. Binigay mo mga gusto ko, ba't yung gusto mo, hindi ko maibigay-bigay. And I'm sorry, Lord,
I'm sorry, Lord. Pwede ba tayo pumikit? Pwede ba tayo taas ang ating mga kamay? Pwede niyo ba ako sabayan sa panalangin bago mayroon mang gusto mag-come forward? Let's pray this prayer. Simple prayer. Kung anong sasabihin ko, yun ang sasabihin niyo. Lord, I have failed you again. Naging selfish ako. Naging uncommitted ako. Naging hipokrito ako. Naging mayabang ako. Naging matigas ang ulo, Lord. Nasanay ako, na iginigit ko ang gusto ko. Wala akong respeto sa magulang ko. Wala akong respeto sa mga church leader kay pastor. Lord, madalas sinayang ko ang love mo sa akin. Please forgive me, Lord. Please forgive me. Yung prayer sa yun, dugtungan nyo na. Maring meron kayong gustong sabihin kay Lord. Pag nasayahin itong pagkakalan to, naging walang kwenta tayong tao, unreliable, uncommitted, tamad, ayaw natin pinagsasabihan tayo. Puro salita, wala sa gawa. Come on, talk to God. Talk to God. At kung meron man dito, nararamdaman yung kirot ni Lord, and many times you have failed Him. Meron man mga kabataan dito na realize nyo, tama na. Yung paging irresponsable. Tama na naging problema ka sa pamilya. And you want to change. Challenge you, come forward.